pumunta siya sa akin para hingiin yung apology. Sabi niya sa akin, magsulat ka ng letter kay Tabaloslos, mag-apologize ka, sabihin mo na nagsinungaling ka, I'm sorry, nagsinungaling ako, at hindi ko na ulitin, tapos hihingiin ko na palabasin na ako dito. Monti ko siyang murahin sa totoo lang. And you know, coming from working with PRRD, no, kung saan napaka magalang niya sa ordinaryong Pilipino, 'di ba? Bastos siya sa mga dapat bastos, 'di ba? Yung mga drug lords, mga ganyan, mga kurakot, 'di ba? Mga generals na drug lords, sa PNP na ganyan pala sila, etc., 'di ba? But coming from a president na napakaayos niya sa Pilipino, nagbabaw pa siya, 'di ba? When we experienced yung pagmamalabis ng Marcos administration, nakaka-shock. Sobrang nakaka-shock na nung na-figure out ko, grabe, wala silang kahihiyan. Walang kahihiyan ito si Akop na pagkatapos niya kaming lapastanganin doon sa House of Representatives, bigla siyang pupunta sa detention cell namin para kausapin kami at mag-apologize kunyari, magbati-batian, di ba? So parang nagbibida-bida lang pala siya, 'di ba? So tapos hihingiin pa sa amin nung ni Velasco, yung Secretary General ng House, na syempre dinideny niya ngayon kasi mga sinungaling niya mga yan eh. Dinideny niya na pumunta daw siya sa akin, na hindi daw niya ganyan. Sinabi ko, pumunta siya sa akin para hingiin yung apology. Sabi niya sa akin, magsulat ka ng letter kay Tabaloslos, mag-apologize ka, sabihin mo na nagsinungaling ka, I'm sorry, nagsinungaling ako, at hindi ko na ulitin, tapos hihingiin ko na palabasin na ako dito. Monti ko siyang murahin sa totoo lang. Putang ina to. Sasabihin, aminin ko sinungaling ako, pero kayo yung mga sinungaling. Hindi nga ako sinungaling eh. Alam mo kung meron akong fault sa buhay, yun eh. Talagang sinasabi ko yung totoo. Lahat maliit pa ako, ganun. That's where I get into trouble. Di ko matake yung mga sinungaling.